Napansin nyo ba? Rally sa Cebu yan, ha? Pero bakit isang alyansa ang aking nakikita? Totoo ba? Di ba 12 sila? Paano na yung 12-0 na pinagyayabang nila? Tapos ang pumunta dyan, isa. Nasaan na ang iba? Pero andyan po si BBM naman sa rally po nila Gwen Garcia. Di ba suspended yan? Tapos andyan yung Pangulo. Eto, sa balita po kasi dito po sa ABS-CBN mismo, ha. Marcos attendance at Cebu rally not a show of support for Governor Garcia's defiance of suspension. Sabi po yan sa ABS-CBN News. Ang tanong po kasi dito, kasi ngayon ilang araw na lang kasi yung pagkakataon nila na kasi ang PDP laban ngayon din po ng araw na to ay meron din po silang rally. Pero marami naman sila eh. Tsaka hindi sila nag-away-away. Tapos iisa lang po yung target nila na maayos yung Pilipinas. Nagsama-sama sila, nagkakaintindihan sila, pati yung mga nakasuporta, nagkaisa at gusto straight PDP laban sa halalan. Ang nangyari dito matapos sinabi ni Junior nakaraan, di ko makalimutan yon yung sinabi niyang 12-0. Ako'y kinakabahan. Kasi naman, ibig sabihin yan, malakas sila yung line-up nila. Kasi 12-0 nga, kampante siya. Nabawasan ng iba, 11 na lang. Pwedeng mag-11-0 yan. Di ba? Pero ngayon, anyari na. Yung iba, nagpa-endorso na sa mga Duterte. Yung iba, nagpa-endorso na rin sa naging katapat ni Junior nung nakaraang eleksyon. Aba, may pagkakaisa ba? Yun ang tanong ko dyan. May pagkakaisa ba? Pag manalo kasi lahat yan, may pagkakaisa ba sila? Kung ganyan din naman, nako, ewan ko lang. Ay, sipag ni Benhur Abalos, di ba? Andyan siya, nag-iisa. Sana ito sabi po na sa mga comment. Basahin po natin mga komento nila dito. Ang sabi ni Lansay, Jesse Lansay, nag-uban man si Lalay og si Bunglay. Papay pangalan na kayong ganyan? Sino yung Lalay? Si Bunglay. Ibig niyang sabihin, nag-uban man si Lalay og si Bunglay. Ang ibig sabihin po nila dito, nagsama. Kasi karamihan nag-comment dyan, mga Bisaya. Sa Cebu Rally kasi yan. Nag-uban daw si Lalay og si Bunglay. Sinong Lalay? At sinong Bunglay? Yung Bunglay po kasi yung di ba? Yung pangtanggal ng damo. O yung parang maliit na, alam ko yun yung Bunglay. Sabi ni Ricardo Reyes Cruz Jr., suspendedo pero kinampihan ng magaling na presidente. At least kahit papano, tinawag niyang magaling yung ating presidente. Sana Sabi ni J. Mart, si Lalay og si Lulong. Si Lalay og si Lulong. Sino yung Lalay? Napapanood ko yan Yun yung nag-viral na ayaw pa akalay. Yun ba yun? Tapos si Lulong, ay kilala po ng lahat yan. Sino ba yung ibig niyang sabihin si Lalay o si Lulong? Grabe naman kayo dyan sa Cebu. Kaya siguro ayaw pumunta ng iba dyan dahil sa ginagawa nyo. Siyempre welcome nyo namang mga yan. Tapos sabay, kagaya ng sa ibang rally na napanood natin na sisigaw ng Duterte. Duterte. Ay eto nga, paano na yan? Okay pa ba sila? Yan ang tanong ko. Okay pa ba sila? Kasi kung ganito ang mangyayari, habang palapit na yung halalan ay hindi sila nakukumpleto, sa tingin nyo ay matutupad yung sinabi ng Pangulo na 12-0 o kahit 11-0? Baka baliktad no? Kasi naman, nakikita po natin habang tumatagal, palakas ng palakas yung PDP laban. Napapansin nyo nakaraan, sino yung number 1? Di ba nasa alyansa? Yung number 1 sa survey? Ngayon, ang number 1 nasa PDP laban. Sino? Si Bongo. At consistent yan. Habang tumatagal, paangat ng paangat at palayo ng palayo yung diferensya niya sa number 2 at number 3. Nasa alyansa na. Ibig sabihin yan, maraming nagtiwala kay Bongo at maraming naniniwala na may magagawa pang batas yan. Yung mga naniniwala kay Bongo, sa tingin nyo, hindi isasama yung iba dyan? Alam naman natin ang pamamaraan po ng Duterte supporters ngayon ay straight Duterte. Pag binoto nila si Bongo, malamang isama yung siyam dyan. Duterte. Nako, abangan natin yan. Ang nagmaging resulta ng halalan, ulitin ko,
Sana walang dayaan, kaya bantay-bantay lang. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.